Magandang gabi mga kaibigan. Maligayang pagdating sa mga kwentong aswang, ang tahanan ng mga kwentong gigising sa inyong takot at magpapadilat sa inyo hanggang madaling araw. Bago tayo magsimula, siguraduhin komportable na kayo. Patayin ang ilaw, isuot ang inyong earphones, at huwag munang lilingon kapag may narinig kayong kaluskos sa inyong likuran. Kung mahilig kayo sa mga kwentong puno ng hiwaga, kababalaghan, at nakatatakot na aral, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel. I-share din ito sa kaibigan niyong matapang daw, ngunit natutulog na nakabukas ang ilaw. Ang kwentong maririnig niyo ngayon ay tungkol sa isang sanggol na iniwan sa masukal na kabubatan at pinalaki ng nilalang na kinatatakutan ng buong baryo. Pagkaraan ng 20 taon, bumalik ang bata sa lugar na nagtangkang pumatay sa kanya. Inakala ng mga taga roon na dumating siya upang maghiganti. Ngunit hindi nila alam na ang tunay na halimaw ay hindi nagmula sa gubat. 20 taon itong nakatago sa ilalim ng kanilang simbahan, nakikinig sa bawat dasal at naghihintay sa pagbabalik ng batang minsang ipinangakong ihahain sa kanya. Huminga ng malalim, makinig, at tandaan, hindi lahat ng may pangil ay halimaw, at hindi lahat ng nakaluhod sa altar ay banal. Simulan na natin ang unang bahagi ng ang batang pinalaki ng aswang at ang gabi ng kanyang pagbabalik. 20 taon na ang nakalipas, isang pulang buwan ang sumikat sa ibabaw ng baryo Santa Amara. Walang aso ang tumahol at walang kuliglig ang humuni. Maging ang hangin ay tila natakot dumaan sa mga bubong ng baryo. Sa loob ng lumang simbahan, isang sanggol ang umiiyak sa ibabaw ng batong altar. May bilog na markang kulay abo sa gitna ng kanyang dibdib. Nakapaligid sa bata ang 12 lalaking may hawak na kandilang itim ang apoy. Sa harap nila ay nakatayo ang noon ay bata pang si Padre Luciano. Kapag tumunog ang kampana ng 13 beses, ibibigay natin ang batang may tatak. At titigil na ang mga pagkawala. Sa loob ng 20 taon, sanggol lamang siya. Kung hindi siya, kukunin ang nasa ilalim ang lahat ng panganay sa baryo. Nakatali sa haligi ang ina ng sanggol na si Clara. Sinungaling ka, Luciano. Hindi Diyos ang kausap mo sa ilalim. Tumahimik ka. Hindi sumpa ang anak ko. Kayo ang nagpapakain sa halimaw. Padre, bilisan natin. Mula sa ilalim ng altar ay may narinig silang mabagal na paghinga. Umangat at bumaba ang sahig na tila dibdib ng isang dambuhalang natutulog. Ibigay ninyo sa akin ang batang may dugo ng buwan. Tumunog ang kampana sa unang pagkakataon. Sa ikalawang tunog ay namatay ang mga kandilang puti sa buong simbahan. Sa ikatlong tunog ay nagising ang mga uwak sa gubat at sabay-sabay na lumipad patungo sa baryo. Sa ikaapat na tunog ay may malakas na dagundong mula sa bubong. May nasa itaas. Bumagsak sa gitna ng simbahan ang isang babaeng nababalot ng maitim na balabal. Maputla ang kanyang balat, dilaw ang mga mata, at mahahaba ang mga kuko. Ngunit nang marinig niya ang iyak ng sanggol, nawala ang bangis sa kanyang mukha. Hindi ninyo siya kukunin. Aswang! Sumugod ang mga lalaki. Sa isang iglap ay pinatay ng babae ang lahat ng kandilang itim sa pamamagitan ng pagaspas ng kanyang balabal. Tumalon siya sa altar at kinuha ang sanggol. Iligtas mo siya. Itinaas ni Padre Luciano ang isang patalim na may ukit na krus. Sa halip na aswang, si Clara ang tinamaan ng pumagit na ito upang protektahan ang kanyang anak. Huwag mong hayaang lumaki siyang naniniwalang wala siyang nagmamahal sa kanya. Ipinapangako ko. Tumulog ang kampana sa ika-12 pagkakataon. Bago dumating ang huling tunog, tumalon si Lyra sa bintana at tumakbo patungo sa gubat habang yakap ang sanggol. Hinabol siya ng mga armadong taga-baryo. Huwag niyong hayaang makatakas ang aswang. Kapag hindi natin nakuha ang bata bago sumikat ang araw, babalik ang gutom makalipas ang 20 taon. Sa hangganan ng gubat ay inabutan nila si Lyra. Tumama sa kanyang likod ang isang palasong binalutan ng asin at abo.
Napaluhod siya, ngunit hindi niya binitiwan ang sanggol. Ibigay mo sa amin ang bata. Para patayin ninyo. Para iligtas ang baryo. Ang baryong inililigtas sa pamamagitan ng pagpatay sa walang kasalanan ay hindi ligtas. Bulok lamang ang pundasyon nito. Lumitaw mula sa mga puno ang dose-dosenang dilaw na mata. Hindi iyon mga kasama ni Lyra, kundi mga nilalang na sumusunod sa amoy ng dugo. Nagsitakbuhan ang mga taga-baryo. Ginamit ni Lyra ang natitira niyang lakas upang tawirin ang ilog malalim. Hindi tumatawid sa agos ang mga nilalang na humahabol sa kanya. Sa kabilang pampang, tiningnan niya ang sanggol. Wala akong gatas. Wala akong bahay na maayos. At hindi ako marunong magpalaki ng tao. Huminto sa pag-iyak ang sanggol at hinawakan ang dulo ng kanyang kuko. Pero may pangako ako sa iyong ina. Simula ngayon, Elias ang pangalan mo. Lumipas ang mga taon sa loob ng kagubatan. Lumaki si Elias sa isang kubong nakatayo sa pagitan ng dalawang matandang balete. Hindi dugo ang ipinakain sa kanya ni Lyra kundi prutas, isda, gulay, at kung minsan ay tutong na halos kasintigas ng bato. Inay, umuusok ang sinaing. Ibig sabihin, luto na. Itim na. Mas maraming kulay, mas masustansya. Isang kulay lang. Kulay uling. Hindi mahusay magluto si Lyra, ngunit mahusay siyang magturo. Tinuruan niya si Elias kumilala ng halamang gamot, sumunod sa galaw ng hangin, at makinig sa mga yabag kahit mula sa malayo. Tinuruan din niya itong huwag basta maniwala sa unang mukha ng isang nilalang. Ang tao ay maaaring bumiti habang may hawak na patalim sa likod. Ang aswang ay maaaring magkaroon ng pangil, ngunit piliing huwag kumagat. Ano ka sa dalawa? Ako ang naghugas ng iyong damit. Iyon ang pinaka-nakakatakot na nilalang. Sa edad na 10 ay natuklasan ni Elias na hindi rin siya karaniwang tao. Nang mahulog siya mula sa mataas na puno, tumayo siyang walang bali at walang sugat. Kaya niyang makakita sa dilim at marinig ang pintig ng puso ng hayop sa kabila ng makapal na pader. Kapag labis siyang nagagalit, humahaba ang kanyang mga kuko, at nagiging kulay pilak ang kanyang mga mata. Aswang din ba ako? Hindi ko alam. Nagsisinungaling ka. May dugo kang hindi ko maunawaan. Hindi ganap na tao at hindi rin katulad ng sa amin. Sino ang tunay kong mga magulang? Ang taong nagpalaki, nagpakain, at nagpuyat kapag nilalagnat ka ang magulang mo. Hindi iyon ang tanong ko. Kapag handa ka na, sasagutin ko. Hindi na muling nagtanong si Elias. Ngunit tuwing makikita niya ang mga ilaw ng Santa Amara mula sa tuktok ng bundok, may kakaibang kirot sa kanyang dibdib. Para bang may tinig mula roon na matagal nang tumatawag sa kanyang pangalan. Sa kanyang ika-20 kaarawan, nagising siya sa tunog ng kampana. Walang simbahan sa gubat, ngunit malinaw niyang narinig ang 13 sunod-sunod na tunog. Inay, narinig mo yon? Natagpuan niya si Lyra sa labas ng kubo. Nakatingin ito sa direksyon ng Santa Amara habang nanginginig ang mga kamay. Dumating na ang gabi ng iyong pagbabalik. Anong ibig mong sabihin? 20 taon kitang itinago mula sa mga taong nagtangkang ihain ka sa isang nilalang sa ilalim ng kanilang simbahan. Ihain? Ang ina mong si Clara ang nagmakaawang iligtas kita. Nasaan siya? Hindi agad nakasagot si Lyra. Hindi siya nakaligtas. Sino ang pumatay sa kanya? Ang mga taong naniniwalang may karapatan silang pumatay ng sanggol upang mailigtas ang sarili. At ngayon mo lamang sinabi sa akin. Dahil ngayon lamang muling nagising ang nasa ilalim. Lumapit si Elias. Kung hinayaan mong mamatay ang aking ina at itinago mo ang katotohanan, bakit ako maniniwala sa iyo? Hindi kita hinihinging maniwala agad. Hinihiling kong tingnan mo ang sariling dibdib. Nang alisin ni Elias ang kanyang damit, nagniningning ang bilog na marka sa kanyang dibdib.
Mula rito ay gumapang ang manipis na linyang kulay pula na nakaturo sa direksyon ng baryo. Dugo mo ang susi sa piitan ng nilalang na tinatawag na gurod. Kapag nakuha ka nito, lalaya ito. Kung ganoon, bakit ako pupunta roon? Dahil ang dugo mong makapagpapalaya rito ang tanging dugong makapapatay rin dito. Sumama ka sa akin. Hindi ako makatawid sa hangganang nilagyan nila ng asin at banal na bakal. Isang baryong gustong pumatay sa akin ang kailangan kong iligtas ng mag-isa. Hindi mo sila kailangang patawarin upang hindi mo sila hayaang mamatay. Ang kabutihan ay hindi gantimpala sa mabubuti lamang. Pagpili ito ng taong ayaw maging katulad ng gumawa sa kanya ng masama. Ibinigay ni Lira kay Elias ang kwintas na may nakasabit na maliit na pangil. Sa oras na marinig mong magsalita ang kampana gamit ang boses ng patay, basagin mo ito. Ano ang mangyayari? Malalaman kung kailangan mo ako. Akala ko hindi ka makakatawid. Hindi ko sinabing makakabalik ako ng buhay. Kung ganoon, hindi ko ito babasagin. Matigas ang ulo mo. Kanino kaya ako nagmana? Sa kabila ng takot ay napangiti si Lira. Niyakap niya ang binatang pinalaki niyang parang sariling anak. Bumalik ka sa akin. Pangako. Pagsapit ng umaga ay tinahak ni Elias ang daan patungo sa Santa Amara. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon ay tumawid siya sa ilog malalim. Paglapag ng kanyang paa sa kabilang pampang ay sabay-sabay na nagsara ang mga bulaklak sa gubat. Mula sa malayo ay tumunog ang kampana ng simbahan, kahit walang humihila sa lubid nito. Napansin agad ng mga taga-baryo ang estrangherong matangkad, tahimik, at may matang tila nagbabago ng kulay sa ilalim ng araw. Kaninong anak kaya iyan? Hindi taga rito. Tingnan mo ang suot, parang galing sa bundok. Baka ermitanyo. O tulisan. O ermitanyong tulisan. Maaari ring manlalakbay lang. Kaya nga tayo madalas mapahamak. Lagi mong pinipili ang pinakakalma sa 3 posibilidad. Ang dalagang sumagot ay si Tala, 21 taong gulang at guro sa maliit na paaralan ng baryo. Kasama niya ang pinsang si Pilo, isang binatang mabilis magsalita, ngunit mabagal tumakbo kapag natatakot. Magandang umaga. May hinahanap ka ba? Ang simbahan. Nasa gitna. Pero kung mangungumpisal ka, sa hapon ka bumalik. Mahaba ang pila ng makasalanan ngayon. Siya lang ang nasa pila. Mahaba pa rin. Marami siyang kasalanan. Ganyan ba talaga siya? Mas malala kapag gutom. Bago sila makapagpatuloy, may sigaw na nagmula sa palengke. Si Milo. Nasaan ang anak ko? Isang 6 na taong gulang na batang lalaki ang nawala habang naglalaro malapit sa lumang balon. Nagkagulo ang mga tao. Lumapit si Elias sa tsinelas na naiwan ng bata at inamoy ang hangin. Hindi ka ba talaga ermitanyong aso? May kumuha sa kanya. Paano mo nalaman? May amoy ng lumang lupa at kandilang itim. Tumakbo si Elias patungo sa likod ng simbahan. Sinundan siya ni Natala at Pilo kahit halos iwan na ng takot ang kaluluwa ng huli. Bakit tayo tumatakbo patungo sa nakakatakot na lugar? Karaniwang tumatakbo ang matalinong tao palayo. Hindi ka naman matalino. Masakit iyon pero hindi mali. Sa likod ng kampanaryo ay may makitid na daang natatakpan ng mga damo. Humantong iyon sa isang lumang pinto sa gilid ng pundasyon ng simbahan. Nakabukas ang pinto at may mga bakas ng maliliit na paa sa putik. Milo! Mula sa loob ay narinig nila ang mahinang pag-iyak ng bata. Pumasok si Elias nang hindi nag-atubili. Sa dulo ng hagdan ay may nilalang na nakayuko sa ibabaw ni Milo. Payat ito, walang buhok, at ang mga braso ay kasing haba ng katawan. Wala itong mukha maliban sa isang bibig na paikot ang mga ngipin. Binabawi ko ang sinabi ko. Mas gusto ko ang ermitanyong tulisan.
Sumugod ang nilalang. Sinalubong ito ni Elias at hinawakan sa magkabilang braso. Mas malakas iyon kaysa sa anumang hayop sa gubat, ngunit hindi na tinag ang binata. Kumislap ang kanyang mga matang pilak. Humaba ang kanyang mga kuko at ibinaon niya ang mga iyon sa dibdib ng nilalang. Umalinggaw ang sigaw nito sa ilalim ng simbahan. Bago ito maging abo, nagsalita ito sa boses ng maraming bata. Nakabalik na ang susi. Biglang nanginig ang buong lagusan. Binuhat ni Elias si Milo at itinulak si Natala at Pilo paakyat. Lumabas kayo. Pagkasara nila ng pinto ay may napakalaking bagay na bumangga mula sa kabilang panig. Niyakap ni Aling Lucia ang kanyang anak habang nagtitipon ang mga taga-baryo. Salamat. Paano mo siya nahanap? Bago makasagot si Elias ay dumating si Kapitan Severino. Matanda na ito ngunit tuwid pa rin ang tindig at matalim ang mga mata. Sino ang nagbukas ng pinto sa ilalim ng simbahan? Nakabukas na iyon. May nilalang na kumuha kay Milo. Walang nilalang sa ilalim. Kung wala iyon, napakapangit na mangdaga. Tumahimik ka, Pilo. Lumapit ang kapitan kay Elias. Nang makita niya ang bilog na marka sa dibdib ng binata, na nakasilip sa punit nitong damit, na wala ang kulay sa kanyang mukha. Ikaw. Kilala mo ako? Hindi. Nagsisinungaling ka. Mula sa simbahan ay lumabas si Padre Luciano. 20 taon ang lumipas ngunit tila kakaunti lamang ang idinagdag sa edad ng pari. Maligayang pagbabalik, anak ni Clara. Natahimik ang buong paligid. Ikaw si Luciano. Padre Luciano. Hindi kita tatawaging ama. Hindi ko hinihingi ang paggalang mo. Mabuti. Dahil wala akong ibibigay. Hulihin siya. Iniligtas niya si Milo. Siya ang dahilan kung bakit nagising ang nasa ilalim. Hindi ako ang nagpakain doon sa loob ng maraming taon. Nagkatinginan ang matatandang taga-baryo. Sa kanilang mga mukha ay nabasa ni Elias ang parehong bagay. Pagkakasala. Hayaan niyo siya. Hindi siya makaalis. Bakit? Dahil dumating ka rito upang malaman ang nangyari sa iyong ina. Tumalikod ang pari at pumasok sa simbahan. Kapag handa ka nang marinig ang katotohanan, hanapin mo ako. Nang gabing iyon ay pinatuloy ni Tala si Elias sa lumang kamalig ng kanyang pamilya. May kamarito, pero huwag kang gagalaw ng mabilis. Bakit? Matanda ang sahig. Kapag bumagsak ka, nasa kulungan ng baboy ang tulugan mo. May baboy kayo? Wala. Umalis din dahil sa amoy. Huwag mo siyang pansinin. Nilinis ni Tala ang gasgas sa braso ni Elias. Kanina, nagbago ang mga mata mo. Natatakot ka ba? Salamat sa katapatan. Ngunit mas natatakot ako sa mga taong agad gustong pumatay sa nagligtas sa isang bata. Pinalaki ako ng isang aswang. Alam kong may kakaiba sa'yo. Hindi ka ba mabigla ng tahimik? Sinusubukan ko pero maingay ang takot ko. Hindi niya ako sinaktan kailanman. Kung ganoon, mas mabuti siyang ina kaysa sa maraming tao. Tumingin si Elias sa dalaga. Unang beses niyang narinig na may taong hindi hinusgahan si Lyra dahil lamang sa pagiging aswang nito. Bakit nawawala ang mga bata rito? 3 sa loob ng 1 buwan. Sinasabi ng kapitan na naligaw sila sa gubat. Pero lahat sila huling nakita malapit sa simbahan. Tuwing nawawala ang isang bata, mas bata ang mukha ni Padre Luciano kinabukasan. Akala ko magandang sabon lang. Hindi ka talaga nakatutulong. Kailangang makapasok tayo sa simbahan. Bakit tayo agad? Hindi ba pwedeng ikaw muna at kami kapag ligtas na? Sasama kami.
Napakabilis mong ipamigay ang buhay ko. Bago sumapit ang hating gabi ay dumating sa kamalig ang isang matandang babae. Si Aling Rosa ang dating hilot ng baryo at ang tumulong sa panganganak kay Clara. Kamukha mo ang iyong ina. Naroon ka noong gabing ipinanganak ako. Ako ang unang humawak sa iyo. Bakit hinayaan mong dalhin nila ako sa simbahan? Yumuko ang matanda. Duwag ako. Sinabi ni Luciano na kapag hindi ka inihain, kukunin ni Gurod ang lahat ng sanggol. Alam kong mali, ngunit pinili kong manahimik. Sino si Gurod? Isang balbal na mas matanda pa sa simbahan. Bago dumating ang mga unang pari, nakatira na iyon sa kuweba sa ilalim ng burol. Kumakain iyon ng laman, ngunit mas gusto nitong lunukin ang takot at alaala ng isang tao. Bakit itinayo ang simbahan sa ibabaw nito? Upang ikulong ito. Ngunit natuklasan ng angka ni Luciano na maaari silang humingi ng kayamanan at mahabang buhay kapalit ng mga handog. Kaya hindi tumatanda ng maayos ang pari. Ang dugo ng mga nawawalang bata ang nagpapanatili sa kanyang kabataan. At ang dugo ko? May dugong tao ang iyong ina at dugo ng sinaunang tagapagbantay ang iyong ama. Sino ang ama ko? Hindi sinabi ni Clara ang pangalan. Ang alam lamang namin, namatay siya bago ka isinilang at iniwan niya sa iyo ang tatak ng buwan. Kayang buksan ng dugo mo ang piitan ni Gurod, ngunit kaya rin itong sunugin ang tunay nitong puso. Nasaan ang puso? Sa ilalim ng kampana. Iniabot ni Aling Rosa ang isang lumang susi. Binabantayan ito ni Luciano. Kapag nahuli kayo, hindi ko kayo kayang iligtas. Nagsabi ka na ng katotohanan. Mas matapang ka na ngayon kaysa noong gabing iyon. Napaluha ang matanda. Sana sapat pa ang huli kong tapang. Pagsapit ng hating gabi ay nagtungo sina Elias, Tala, at Pilo sa likod ng simbahan. Gamit ang susi ay binuksan nila ang maliit na pinto sa ilalim ng kampanaryo. Kung may makalabas na walang mukha, mauuna akong tumakbo. Hindi ka namin pipigilan. Mabuti. Mahalaga ang malinaw na kasunduan. Bumaba sila sa paikot na hagdan. Habang lumalalim sila ay umiinit ang marka sa dibdib ni Elias. Sa mga pader ay may mga larawang iginuhit gamit ang maitim na dugo. Ipinapakita ng mga iyon ang isang dambuhalang nilalang na walang mukha at may bibig sa gitna ng dibdib. Sa bawat larawan ay may batang nakaluhod sa harap nito. Ilang taon na nilang ginagawa ito? Masyadong matagal. Sa pinakadulo ng lagusan ay may silid na puno ng maliliit na laruan, tsinelas, at damit ng mga nawawalang bata. Hindi sila naligaw sa gubat. Mula sa likod ng mga haligi ay lumabas ang 6 na nilalang na katulad ng kumuha kay Milo. Naghiwa-hiwalay ang mga ito upang palibutan ang 3. Manatili kayo sa likod ko. Tumalon ang unang nilalang. Sinapo ni Elias ang leg nito at ibinangga sa pader. Sinalubong niya ang ikalawa ng isang sipa na nagpabalik dito sa kadiliman. Ngunit sabay na kumapit sa kanyang mga braso ang 2 pa. Humaba ang mga pangil ni Elias at tuluyang naging pilak ang kanyang mga mata. Isang malakas na ungol ang lumabas sa kanyang dibdib. Sa isang pag-ikot ay naihagis niya ang mga nilalang sa magkabilang pader. Kapag nakalabas tayo, ipaalala mong huwag kitang asarin. Ngayon mo lang naisip. Inagaw ni Tala ang isang sulo at itinapat sa huling nilalang. Umatras ito sa apoy. Samantala, napansin ni Pilo ang lumang lubid na nakakabit sa isang bitag sa kisam. Sana tama ang hihilahin ko. Hinila niya ang lubid. Sa halip na bitag, bumukas ang sahig sa ilalim niya. Mali. Nahulog si Pilo sa hukay ngunit kumapit sa gilid. Tumalo ng isang nilalang upang sundan siya. Sinipa ni Pilo ang mukha nito at nakahawak pa rin sa gilid. Hindi ako matalino pero matigas ang sapatos ko.
Hinila siya ni Tala paakyat habang tinapos ni Elias ang mga nilalang. Isa-isa silang naging maitim na abo. Sa ilalim ng hukay ay may nakita silang bakal na pinto na may hugis ng bilog na marka ni Elias. Naroon ang puso. Bago sila makalapit ay umilaw ang buong lagusan. Nakatayo sa hagdan si Padre Luciano, kasama si Kapitan Severino at mga armadong lalaki. Tulad ka talaga ng iyong ina. Hindi marunong sumunod. Mabuti. Lumayo kayo sa pinto. Kayo ang kumukuha sa mga bata. Hindi niyo nauunawaan. Kung walang handog, kakainin ni Gurod ang buong baryo. Pinili ninyong pakainin ito kaysa labanan. Madaling magsalita ang batang itinago sa gubat. Ang bawat bahay rito ay may buhay dahil sa kasunduang ginawa namin. Ang buhay na nakatayo sa bangkay ng bata ay hindi kaligtasan. Itinaas ng mga lalaki ang kanilang mga sandata. Hinawakan ni Elias ang kwintas na ibinigay ni Lyra. Ngunit hindi niya iyon binasad. Hindi ko kailangan ang tulong niya para sa inyo. Sumugod ang mga lalaki. Mabilis na kumilos si Elias upang iwasan ang kanilang mga itak at sibat. Hindi niya sila pinatay. Binabali niya ang mga sandata, itinutulak ang mga katawan, at pinipigilan ang sarili sa bawat pagkakataong gustong lumabas ng kanyang mga pangil. Halimaw ka. Kung halimaw ako, bakit buhay ka pa? Tumigil ang ilan sa mga lalaki. Ngunit sinaksak ni Kapitan Severino ang tagiliran ni Elias gamit ang patalim na may asin. Napaluhod ang binata. Elias! Tinamaan naman ni Padre Luciano si Tala sa ulo at nawalan ito ng malay. Bitawan iyo siya. Bago makalapit si Pilo ay hinawakan siya ng dalawang lalaki. Dalhin ang dalaga sa altar. Dugo ng angka ng tagatugtog ng kampana ang kailangan upang simulan ang ritual. Huwag niyo siyang gagalawin. Kung gusto mo siyang mabuhay, buksan mo ang pinto. Sa gubat, biglang napatingin si Lyra sa direksyon ng baryo. Umalinggaw ang sigaw ni Elias sa loob ng kanyang isip. Anak! Tinangka niyang tumawid sa ilog malalim. Ngunit nagliyab ang balat niya nang dumikit sa hangganang may asin at banal na bakal. Mula sa mga puno ay lumitaw ang mga aswang na may pakpak na parang sa paniki. Ipinatatawag ka ni Gurod, Taksil. Sabihin mong matagal na akong hindi sumusunod sa kanya. Hindi na kailangang sabihin. Dadalhin namin ang ulo mo. Sumugod ang mga aswang kay Lyra. Sa ilalim ng simbahan, kinaladkad si Elias patungo sa bakal na pinto. Ipinatong ni Padre Luciano ang palad ng binata sa bilog na ukit. Tumulo sa pinto ang dugo mula sa sugat ni Elias. Isa-isang umikot ang 12 kandado. Padre, kapag binuksan niyo iyan, hindi ba kayo rin ang unang kakainin? Hindi. Ipinangako nito sa akin ang buhay na walang hanggan. At naniwala kayo sa halimaw na kumakain ng bata. Hindi talaga ako ang pinakabobo rito. Bumukas ang bakal na pinto. Sa kabila nito ay may kuweba na mas malawak pa sa buong baryo. Sa gitna ay nakasabit ang napakalaking pusong nababalutan ng tanikala. Sa ilalim ng puso ay nakaupo ang nilalang na walang mukha. May bibig itong nakabuka sa dibdib at mga daliring halos sumayad sa lupa. Sa wakas, bumalik ang anak ko. Hindi kita ama. Hindi ikaw ang tinatawag ko. Mula sa lagusan sa likod nila ay may bumagsak na dugo ang katawan. Si Lyra iyon. Sugatan ang kanyang mga pakpak at nakagapos ang mga kamay sa tanikalang may asin. Kasunod niya ang mga aswang na nagsiluhod sa harap ni Gurod. Maligayang pagbabalik, anak kong si Lyra. Naniga si Elias. Anak ka niya. Elias, makinig ka sa akin. Hindi kanya iniligtas dahil sa awa. Siya ang isinugo kong kumuha sa iyo noong gabing ipinanganak ka. At siya rin ang lumapa sa tunay mong ina. Hindi.
Tumawa si Gurod at bumukas ang bibig sa kanyang dibdib. Sa loob nito ay lumitaw ang isang alaala. Nakita ni Elias si Lyra sa ibabaw ng duguang katawan ni Clara habang yakap ang sanggol. Ang tinawag mong ina ang pumatay sa babaeng nagsilang sa iyo. Kumislap ng pula ang marka sa dibdib ni Elias. Humaba ang kanyang mga pangil habang nakatitig siya kay Lyra. Sabihin mong kasinungalingan iyon. Ngunit bago makasagot si Lyra ay tumunog ang kampana ng 13 beses. Naputol ang mga tanikalang nakapalibot sa dambuhalang puso. Dumilat sa mga pader ang daan-daang pulang mata. Sa ibabaw ng simbahan, isa-isang nagbago ang mukha ng mga taga-baryo. At sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nakalaya si Gurod. Dito muna nagtatapos ang part 1 ng Ang Batang Pinalaki ng Aswang at Ang Gabi ng Kanyang Pagbabalik. Totoo kayang pinatay ni Lyra ang tunay na ina ni Elias? Bakit tinawag siyang anak ng pinakamatandang balbal sa ilalim ng simbahan? At ngayong nakalaya na si Gurod, pipiliin ba ni Elias na iligtas ang baryong nagtangkang ihain siya? O hahayaan niya itong lamunin ng nilalang na matagal nitong pinakain? Huwag palalampasin ang part 2, kung saan mabubunyag ang buong katotohanan tungkol kay Lyra, Clara, at sa dugong dumadaloy sa katawan ni Elias. Kung nagustuhan niyo ang unang bahagi, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa mga kwentong aswang, at pindutin ang notification bell. Ay share rin ito sa kaibigan niyong mahilig sa mga kwentong puno ng lihim, kababalaghan, at katatakutan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa part 2, mga kaibigan. At bago kayo matulog, itanong ninyo sa sarili, ang tunay bang magulang ay ang nagbigay ng dugo, o ang nilalang na piniling ibigay ang buong buhay nito para sa iyo?